Iran drone, wasak. Nagsimula na ang tensyon. Isang drone ng Iran ang tuluyang pinabagsak ng puwersa ng Amerika bago pa ito tumama sa kanilang barko. Dahil dito, agad naglabas ng urgent order ang Amerika para sa kanilang mga mamamayan na nasa loob ng Iran. Ang utos, lumikas na habang may oras pa, bago pa sumiklab ang posibleng bakbakan. Samantala, ang Germany, isa sa pinakamalalakas na bansa sa Europa, ay nakialam na at naglabas ng babala tungkol sa posibleng malawakang eskalasyon na maaaring makaapekto sa buong mundo. Pero ito ang mas matindi. Umaasa pa ang Russia na madadaan sa diplomasya at pag-uusap ang hidwaan ng Iran at Amerika. Pero ang tanong, aabot pa ba ito sa usapan o huli na ang lahat? Tara, alamin natin. Mga kahistoryador, kinumpirma ng isang opisyal ng Estados Unidos na napilitan silang magpaputok. Isang Iranian drone ang pinabagsak ng US Navy matapos itong magpakita ng hostile intent o masamang intensyon. Ayon sa mga report, ang nasabing drone ay lumilipad papalapit sa isang US aircraft carrier na nakadeploy sa Middle East. Alam naman natin na ang aircraft carrier ay hindi lang basta barko. Ito ay isang lumulutang na airbase at simbolo ng kapangyarihan ng Amerika. Kung nilapitan mo ito ng walang pahintulot, tinataya mo na ang buhay mo. Kaya naman hindi nagdalawang isip ang mga Amerikano. Base sa protocol ng US military, kapag ang isang Unidentified Aerial System o UAS ay pumasok sa kanilang defensive bubble, itinuturing itong banta. Hindi sila naghihintay na umatake ito. Kaya inunahan na nila at winasak. Oo. Pero anong klaseng drone ba ito, mga kahistoryador? Base sa pagsusuri ng Wyon News tungkol sa kakayahan ng mga Iranian drones, hindi ito basta-basta laruan na nabibili sa online shop. Ang mga drone na gawang Iran, tulad ng mga nakaraang modelo na Shahed at Mohajer, ay kilala sa kanilang bilis at kakayahang magdala ng pampasabog. Ang speed nito ay kayang makipagsabayan sa mga target nito at ang range ay kayang umabot ng daang-daang kilometro. Yes! Ang nakakatakot dito, ang drone na ito ay lumapit sa isang high-value target. Ibig sabihin, sinusubukan ng Iran ang depensa ng Amerika. Tinetesting nila kung gaano kabilis rumisponde ang mga Amerikano at nakuha nila ang sagot. Isang missile ang sumalubong sa drone at pinasabog ito sa ere bago pa man makadikit sa barko. Dahil dito, mga kahistoryador, nagpadala ng malinaw na mensahe ang Washington. Hindi sila magdadalawang isip na gumamit ng dahas para protektahan ang kanilang mga assets. Pero ang tanong ng marami, surveillance drone lang ba ito o isa itong suicide drone na may dalang warhead na naghihintay lang ng pagkakataon? Kaya naman dahil dito, hindi lang sa karagatan ang tensyon. Ang epekto ng pagsabog na iyon ay naramdaman agad sa loob mismo ng Iran. Nito lang, sunod-sunod na naglabas ng babala ang Estados Unidos. Ayon sa security alert na inilabas ng US Embassy noong February 5, nagkaroon na ng mahigpit na abiso tungkol sa mga land border crossings. Ibig sabihin, ang mga dadaanan palabas ng Iran ay nagiging delikado na o kaya naman ay posibleng isara anumang oras. Kapag ang isang embahada ay nag-uusap na tungkol sa border crossings, isa lang ang ibig sabihin niyan. Naghahanda sila sa senaryo kung saan ang airports ay hindi na magagamit. Kaya naman kahapon lang, tuluyan ng ibinagsak ng CNBC ang balita. Direkta nang sinabi ng gobyerno ng Amerika sa kanilang mga mamamayan, "Leave Iran immediately." Umalis na kayo ngayon din. Nakakabahala na. Sa kasaysayan ng digmaan, ang evacuation order ay madalas na huling senyales bago ang malawakang opensiba. Ginawa ito bago ang pagsalakay sa Iraq.
Ginawa ito bago ang full-scale invasion sa Ukraine. Ang lohika dito ay simple. Gusto ng Amerika na malinis ang lugar mula sa kanilang mga sibilyan para kung sakaling magkaroon ng palitan ng missiles, walang Amerikanong madadamay o magiging hostage. Isipin nyo ang sitwasyon sa ground, mga kahistoryador. Ang mga Amerikano na nandoon pa, marahil ay mga dual citizens, journalists o aid workers, ay nagkukumahog na ngayon. Ang utos ay malinaw, huwag nang hintayin ang gobyerno na sunduin kayo. Gumawa na kayo ng sarili nyong paraan para makaalis via commercial flights habang meron pa. Dahil dito, asahan na natin ang panik sa mga paliparan sa Tehran. Ang presyo ng tickets ay siguradong sisirit pataas. Ang mga checkpoints ay maghihigpit. Ang bawat dayuhan ay titingnan ng may pagdududa. Ito ay classic na pre-war atmosphere. Ang bawat kilos ay bantay sarado na. Matapos pasabugin ang drone, pinapalikas na ang mga tao. Ibig sabihin, may intelligence report ang Amerika na may mas malaki pang parating. Hindi sila magpapanik ng ganito kung isolated incident lang ang nangyari sa dagat. Alam nila na ang Iran ay gaganti at alam din nila na ang Amerika ay gaganti pabalik. Sa madaling salita, alisin na ang mga inosente. Dahil kapag nagsimula na ang totoong fireworks, wala nang sasantuhin. Sa kabila nito, ang Germany ay nakialam na. Ayon sa report ng Al Jazeera, naglabas ng matinding babala si Friedrich Merz, isang mataas na opisyal sa Germany. Ang kanyang salita, potential escalation. Sa wikang diplomatiko, ito ay polite way ng pagsasabi na papunta na tayo sa malaking gulo. Bakit nangamba ang Germany? Simple lang. Ang Germany at ang buong European Union ay nakadepende sa estabilidad ng Middle East. Kapag nagkagera sa pagitan ng US at Iran, ang unang tatamaan ay ang supply ng langis sa Strait of Hormuz. Kapag nagsara ang daanan na iyan dahil sa nagliliparang missiles at drones, ang presyo ng krudo ay tatalon sa langit. Ang ekonomiya ng Germany na bumabangon pa lang sa mga nakaraang krisis ay pwedeng bumagsak ulit. Bukod sa ekonomiya, may political aspect din ito. Ang Germany ay isa sa mga orihinal na signatories ng nuclear deal sa Iran. Sila ang taga-awat, sila ang middleman. Ang babala ni Merz ay may kasamang konteksto ng paghahanda. Alam ng Germany na bilang miyembro ng NATO, kapag inatake ang puwersa ng Amerika, pwede silang madamay o hingan ng tulong. Ayaw ng Europa ng isa pang digmaan. Habang hindi pa tapos ang gulo sa ibang parte ng mundo, tulad ng sa Ukraine. Pero dahil sa agresibong galaw ng Iran at sa mabilis na trigger finger ng Amerika, mukhang wala silang choice kundi maghanda na rin. Kaya naman ang buong Europa ngayon ay naka-high alert. Ang mga defense ministers ay nagtatawagan na. Samantala, umapila naman ang Russia. Ayon sa US News, nagpahayag ang Kremlin na umaasa silang magkakaroon ng resulta ang US-Iran talks na gaganapin sa Oman. Teka, Russia? Gusto ng kapayapaan? Huwag tayong magpadala sa surface level na balita. Suriin natin ang motibo, mga kahistoryador. Sinasabi ng Russia na gusto nilang maging matagumpay ang pag-uusap ng US at Iran sa Oman. Ang Oman ay kilala bilang Switzerland of the Middle East. Dito madalas nagkikita ang mga magkakaaway para mag-usap ng patago. Dito nagaganap ang mga back-channel negotiations. Bakit interesado ang Russia na humupa ang tensyon? Dahil ang Iran ay isang strategic partner ng Russia. Kailangan ng Russia ang Iran para sa supply ng drones at military tech na ginagamit din nila sa sarili nilang mga operasyon. Kapag inatake ng Amerika ang Iran at nawasak ang mga pabrika ng drones at missiles ng Tehran, ang Russia ang unang mawawalan ng supply. Mahihirapan ang Russia sa sarili nilang mga laban
kung ang main supplier nila ay abala sa pakikipaggiyera sa US. Kaya naman ito ang motibo ng Kremlin. Gusto nilang protektahan ang Iran hindi dahil mahal nila ang mga Iranians, kundi dahil kailangan nila ang Iran na manatiling buo at mapapakinabangan pa. Mga kahistoryador, kung sasabog ang gulo, hindi lang ito US versus Iran. Hihilahin nito ang Israel, Saudi Arabia at mga proxies ng Iran sa Lebanon, Yemen at Iraq. Hihilahin din ito ang atensyon ng Russia at China. Ang Germany at NATO ay mapipilitang pumili ng posisyon. Ito ang perfect storm para sa isang regional war na may global consequences. Ang evacuation order at pagpapauwi sa mga Amerikano ay ang all-in moment ng Washington. Sinasabi nila na handa silang gawin ang kailangang gawin, kahit maging abo pa ang diplomatic relations. Kaya naman mga kahistoryador, huwag kayong pakampante. Ang nangyayari sa Middle East ay hindi isolated case. Ang epekto nito sa presyo ng langis, sa supply chain, sa stock market, at sa global security ay aabot sa pintuan nyo. Kapag nagsimulang lumipad ang mga missiles, ang mundo ay magbabago sa isang iglap. Ano sa tingin nyo? Tuluyan na bang magkakagyera o madadaan pa ito sa usapan? Mag-comment sa ibaba para malaman din namin. Maraming salamat. Huwag kalimutang i-like at i-share ang video at mag-subscribe sa ating channel para lagi kayong updated sa ating mga video.